sa first question, paano po kayo naging successful as an artist? Pwede niyo po bang ikwento? Being an artist kasi hindi ko masasabing nandun na ako sa point na successful kasi as an artist, sabi ko nga sa sarili ko, hindi lang to yung limitasyon ko eh. Kumbaga, hindi lang to yung kaya kong gawin. Sabi ko nga, never ako magiging successful or magiging master sa larangan ng dioramang Latin. I'm always a student para sa eskwelahan na ginagawa ko. Yung eskwelahan na naglalaro kasi may nasyon ko. I hope someday ma-master ko yung pagbuo ng diorama. Kaya nga nasabi ko, hindi pa ako successful as an artist. Medyo nakikilala lang siguro. Para po sa second question, bilang artist po, paano nyo po ginagamit yung art sa pagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan? Yun nga, no? As an artist at content creator, yung nilalabas ko mga video sa social media ko, yun yung paano mag-inspire sa kabataan kung ano ba yung kailangan nyo gawin. Kasi kung di nyo natatanong, nanggaling lang ako sa depression bago ako bumuo ng diorama. Kumbaga, out of nowhere, bigla ko lang naisipan bumuo ng diorama during the lockdown, yung pandemic. Kasi talaga na-depressed ako noon. Ginawa ko yung diorama as a brain therapy ko para labanan ng depression ko during the lockdown. Yun ang gusto kong i-share o yung ilabas na boses gamit sa mga creations ko na yung mga kabataan. Ibis na magbulakbol pag na-stress sila kasi may mga kabataan na suicidal, di ba? Gana lang tayo sobrang stress, biglang nagpapakamatay. Hindi man kabataan, mostly sa mga Pilipino gano'n. Parang sa akin, sa depression, may dalawa tayong pwede pagpilian. Yun ay gumawa ng singing or magpunong lang tayo sa kanila. Gumawa na lang tayo ng singing. Paano nyo po ginamit yung art sa pagdidito sa mga tao? Sabi ko nga, yung mga nilalabas ng boses ng diorama ko, hindi lang tupad sarili ko. Kasi kung hindi nyo natatanong, batang release ako. So lumaki ako sa ganitong klaseng bahay at ganitong klaseng pamumuhay. Kaya yung mga creations ko, yung nilalabas ng boses, yung tibay na puso ng mga kapwa natin. Na kahit gaano kahirap yung buhay, na kahit sa ganitong bahay sila nakatira, they still standing na parang may tatlong mga paa. And I know someday magiging replica na lang ito ng nakaraan. Mawawala na yung mga ganitong klaseng bahay sa Pilipinas. At yung mga new generation na Pilipino, makikita na lang nila ito sa mga museo. At masasabi nila na, ay ito pala yung Pilipinas noon, ito pala yung tinatawag nila na barang-barang. I know someday magiging successful yung bansa. Ano po yung mga materialis na tao? Yung mga ginagamit natin materials dito, more on recycled materials, kagaya ng mga yero, tolda, kahoy, plastic, at iba pa. So ginagawa natin to gamit yung recyclable materials. Isa rin to sa mga boses ng artwork na to na yung mga patapon na bagay, pwede din natin silang i-recycle to art. Pwede rin natin silang pagkakitaan. Ano nyo po katagal ginagawa yung mga isang artwork na ganito? Pagbuo natin ng artwork, hindi ko kasi masasabi kung gaano katagal po ginagawa ito. Kasi mostly sa mga artwork na binubuo natin, nagsasalang ako ng mga 3 masterpieces na sabay-sabay ko silang binubuo. For example, ito, binubuo ko siya, bibigyan ko siya ng oras ng, sabihin na natin 3 times a week. So natapos ko siya ng almost 2 months din, pero hindi ko siya everyday ginagawa. Gaya nga lang sabi ko, gusto kong mag-focus doon sa isa, tapos sa isa. Kasi minsan may time talaga na mauubusan ako ng detalye para ilagay sa artwork na to. Kaya lumilipat ako doon sa isa. Kumbaga, every another day, iba-iba yung ginagawa. Pero let's say, sabihin natin 2 months natin sa dami na dami. Masaya po ba kayo sa ginagawa nito? At pinangarap niyo po ba? Sa pagbuo ng diorama, yes, masasabi kong napakasaya ko. Pero wala to sa linya ng pangarap ko noon. Kung dito nakasulat sa libro ko na ito yung pangarap ko maging diorama artist or maging kilalang artist. Siguro masasabi ko lang na ito yung plano ng Panginoon sa akin. Sabi ko nga during the pandemic, nung nag-depress ako kasi hindi ko talaga lubos isipin na may isip ko to kung baga yung Panginoon, binigyan niya lang ako ng idea na para sa akin, anak, ito yung gawin mo. Gumawa ka ng diorama. Hindi ko alam yung term ng diorama noon nung in-start ko yung pagbuo nitong ganitong klaseng artwork. Basta gusto ko lang balikan yung nakaraan ko, gusto kong balikan yung kabataan ko. Yung kabataan na walang iniisip na problema, yung kabataan na pag-isip maaga, iniisip mo lang kung anong unang mula namin. Para sa akin, gusto ko, eto na yung habang buhay na gagawin ko. And I know someday, mas makikilala pa ako or mamamaster ko pa yung pagbuo ng diorama. Paano po nakakatulong ang social media sa ginagawa ng arts?
Bilang artist kasi, nung una-una, ginawa ko tong ano na to, artwork na to, sabi ko nga, sa brain therapy ko lang para gaganan yung depression ko. Pero syempre naisipan ko na rin na pwede kong pagkakitaan to kasi marami nag-inquire sa akin sa social media. And para magtuloy-tuloy yung mga commission artwork na nagpapagawa sa akin, tinry ko pasukin yung social media. Naging content creator ako sa larangan ng sine. So pinapakilala ko yung art ko gamit yung mga Facebook page ko, TikTok account, Instagram, or YouTube. Para, kumbaga, hindi na ako ma-hassle maghanap ng mga kliyente or mga collector sa mga artwork ko. Kaya, kung sana sila lumalapit sa akin. Para sa akin, social media ngayon, napakalaking tulong, lalo-lalo na para sa akin as an artist. Kasi hindi ko na kailangan pang i-promote yung art ko sa mga iba-ibang group. Meron ako social media page, yung page ko sa Facebook, doon ko lang ipinopost ko. At the same time, nasi-share ko rin sa mga kapwa natin Pilipino kung ano ba yung sining na binubuo. Kung ano ba yung boses na sining na binubuo ko para sa mga Pilipino.